Hello mga best! Today's video pala, magbasa ako ng isa sa nag-comment dito. Shoutout sa iyo at sa mga posibleng makaka-relate dyan. Sa mga video natin ay what you see is what you get. Kumbaga hindi na ako nag-i-edit best, tinatamad natin. Yung AdSense natin dyan, yung mga ads natin ay wala na. Talagang nag-message ako, talagang rejected siya. So, Lord, your will be done. So, mag-send ako ulit. So, sana ibalik man lang nila. Kunti nga lang yung earning, yung tinatanggal pa. Ma-inspired man lang tayo kahit kunti yan, at least meron. Sana ibalik nila. So, walang ads talaga yan kasi hindi pa nila binalik. Yung ads natin disabled. My God. So, sana okay lang kayo. Today's video, magbasa ako kay Sister Miriam. Hello, Ate Sally. Good evening, si Sally. Matagal mo na ako mga taga-subaybay dito at minsan dati nag-reply ka sa akin noon. At ngayon, thank you at bumalik ka na ulit. May karanasan din ako tulad ng sabi mo dito na ang afam kung gusto lang talagang friends lang. Uy, kapuya kaayo makipag-usap na friend lang ang feelings niya. Kasi sinabi niya sa akin, gusto niya talaga nasa bansa na niya ang girl. Canadian pala siya, 62 years old. Oo, masaya kami nag-uusap sa video. Mag 3 months na kami. Kuwela siya, pareha kami. Nagbibiruan, walang hiyaan, kasi friends nga lang. Pero kapoy kaayo, sayang ang oras. Hamakin mo first 2 times a day. Kung tumatawag, friends lang. Ano ba yan? My God! Sinabihan ko na, saan patungo ang uusapan natin na friends man lang kaya? Balik naman call sa akin. Minsan wala ako sa messenger. Sinasadya ko talaga dati. Minsan sinasagot ko na lang respeto as a friend. Hanggang sasabi niya, magkaibigan daw kami. Malipay daw siya. Kung mapasaya ko siya, kahit malayo siya. Kahit isang breast lang. Natawa ko dyan, bes. Sabi ko naman, sabi mo, nire-respeto mo ako. Pero bakit ganun ang hinihiling mo? Ano ba yan? Para sabihin ko sa'yo, kahit magnobyo tayo dito, ay may respeto ako sa sarili ko. Kaya ngayon sis, naku, si Sally, wala akong pakialam kung hindi na siya tumatawag as a friend. Mas mabuti hindi kami mag-usap na. Salamat si Sally sa pagbasa mo sa mensahe ko. God bless you and be safe. Maraming salamat sa iyo, Beth. Shout out kay Sister Tess and Rocco. Shout out sa iyo, Beth, and good luck na nasa ibang bansa ka na. Kay Rocco. Sila talaga yung true love. And isa siya sa Sister Tess. Yung afam niya ay talagang nabigo din yan siya before. Kumbaga, nawala sa kanya yung love niya before. At pinalitan siya ni Lord ng mabait din. Sobrang bait din. So, mag-pray lang kayo palagi kay Lord at huwag mawalan pag-asa. So, anyway, kay Sister Miriam, shoutout sa you, best. Kaibigan lang pala. Naalala ko yung sarili ko. Yung nagsisearch ako, best. Ang nagsisearch ako, I was early 20s. Na-meet ko yung mister ko, nasa 30s na ako. So, 31 I guess. So, tagal yan. Pero hindi naman ako masyadong focus nung nag-start ako. Nadamay lang ako sa kaibigan ko na may AFAM din. So, actually, yung sa'yo, best, yung na-relate ako sa'yo, kasi meron din akong AFAM. Marami din naman akong nakita na kausap na AFAM bago ang mister ko. Pero never isa doon na nagbigay ng kwarta dito eh. So, yung AFAM na nakilala ko isa doon ay kaibigan lang. Kasi meron na siyang Pilipina noon. And para sa akin, wala nang masama. Kasi lagi siyang nag-a-advise na maraming isda sa dagat. Huwag kang mawala ng pag-asa. Maganda ka, mabait. And I know merong binibigay si Lord sa'yo, hindi pa dumating. So, what our friends are for. So, nag-message lang ako sa kanya kung may problema, may ganon. Pero, not actually nagbigay ng time. Pero siya yung laging may advice everyday sa messenger. Messenger pa yung noon eh. Tagal na yun. So, friends are for. Huwag ka masyadong magbigay ng todo effort mo dyan sa AFAM na friends lang kung hindi mo feel best. And kung gusto mo siya, prangkahin mo na lang. I'm sorry, but I'm here to find a future husband. And I don't have time enough to focus on you, something like that. Eh, si AFAM best, parang na-feel ni AFAM, parang gigil ka pa rin sa kanya, nandyan pa rin yung time and effort mo sa kanya. So, ang nangyari kay AFAM, ay mukhang, baka pwede itong, mahingian ng iba dyan. Si AFAM mo, baka may iba na yung babae. At mas siya doon, mas loyal siya doon. Kaya, sa'yo, friends lang. At ngayon, friends lang si AFAM. Excited siya nung una hanggat na hindi na napigilan ni AFAM. May isang, dede. Uminom ka na ng gatas dyan, AFAM ka. Dede, ano ka, bata ka?
magdede ka dyan. Naalala ko yung pamangkin ko, pag humingi ng gata, sabi niya, dede, dede. Si apa mo, best, gusto ng breast niya. Kahit isang breast lang daw, best. Lumalabas yung tunay na anyo ni Afam, tunay na kulay. Ano ba yan si Afam? Si Afam, best, may edad na. Baka may pamilya na yan. Or baka naman, ano bang sabi niya sa'yo? Binata ba yan siya? Divorce na ba yan siya? Or pensionado mostly dito. Yung Mr. ko mag-pension na pohon siya sa 60 years old. Kasi bago kasi siya nag-start ng, kumbaga, dito kasi bago ka mag-pension, kailangan naka 46 years kang nag-work. Yung Mr. ko, maaga siya nagsimula ng work. So, at 60 years old, pwede na siyang mag-pension. So, sa Afam mo niya, 62. So, either nag-pension na siya or nag-work pa siya. Kasi yung iba ngayon dito, 65 bago mag-pension. So, napagod ka na yan sa Afam mo na yan. Ano ba yun? Kapagod naman na ano lang, friends lang. Pag gano'n yan, bas napagod ka lang, advice ko sa'yo, mas okay pa sa'yo, wag mo nang pansinin yan. Ibigay mo yung talagang chismosa yung dating. Wag mo nang pansinin, best. Kung maghanap pa ng iba. Ibigay mo yung time and effort mo sa ibang Afam. Pag ako sa'yo niyan, pag talagang nilagay yung sarili ko sa'yo, pag ako sa'yo niyan, hindi ko, ano yan, aksaya ng panahon, maghanap ako ng iba. Member ka na ba ng dating site na inano ko dyan, best? Nasa Christian, yan, yung pinipromote ko dyan. Actually, hindi naman tayo bayad dyan. Pero tinulungan ko lang silang magkaroon ng maraming followers. So, kumbaga, marami na rin kasi tayong natulungan na sumali dyan. And I want you to be part of it na kung meron kang pambayad, pwede ka mag-upgrade kahit 3 months lang. Bayaran mo ng isang beses para malaki yung discount. Pag member ka kasi dyan at nag-upgrade ka, lahat ng gusto mong Afam, type mo, pwede mong masinda ng message, pwede mong ma-video call yan. Yan yung advantage niyan. Pag hindi ka nagbayad naman, wink lang yung masend mo. Merong wink dyan. Pero pag nag-Afam ay nag-upgrade naman, pwede kang replyan ni Afam at mabasa mo. Pero pag hindi nag-upgrade si Afam, marami kasing Afam dyan, nag-join, pero hindi pa nag-upgrade. Kasi nagmamasid pa yan, nagtitingin-tingin pa yan. Parang nangingisda. Pag meron silang na-feel, saka sila mag-upgrade. Kung halimbawa, nag-upgrade ka, kung may pera ka naman dyan, parang nag-take ka ng rest. Sa life kasi natin, minsan kailangan natin mag-take ng risk. Alam natin na parang posible, parang baka sayang pera ko. Pero yung baka-baka mo, baka yan ang sagot ng mga pangarap mo. Malay mo sa konting labas mo ng pera, ang kapalit niyan ay sagot ng prayers mo, pangarap mo. May mga Afam pa naman na bongga sa pera. Yung nagastos mo na mga 200, 300, baliktad yan, bes, hindi mabilang. Kumbaga, dati nag-effort din naman ako yung sa Mr. ko. Tumulong ako sa Mr. ko sa mga gastusin namin. Pero yung nandito na ako sa country ng Mr. ko, yung mga nagastos yun, wala yun, best. Kasi yung mga kinikita ko naman na nagtrabaho na ako, ay natupad yung mga pangarap ko. At least sa sarili ko naman pera. So sa Afam mo, best, mukhang napagod ka na dyan. Biyain na diha ba? Kapoy-kapoy na samok. Mga pangitag lang Afam, best. Mag-focus ka sa imong time and effort dito sa deserve na Afam. Maghanap ka na ibang Afam para magkaroon naman yung sarili mo ng chance makatagpo ng matinong Afam naman. Na ma-feel mo naman na hindi sayang effort mo. Ganon lang ang solusyon. Pag yung Afam nyo, feel nyo hindi ka importante, sayang yung oras nyo, wag nyo nang aksayahan yung ano yan. Sayang yung effort nyo dyan. Maghanap kayo ng iba, yun ang sagot dyan, best. Para hindi ka ma-stress. Hindi tayo nag-search ng Afam para madagdagan yung stress ng buhay natin. Dami natin problema kaya. Nangangati na yung balakubak natin dyan. Dami ng stress. So, maghanap ka ng iba, yun ang payo ko sa iyo, best. Para kahit paano, ma-enjoy ka naman. Try to communicate as many as you can. Mas marami kang in-entertain, mas marami kang chances na makahanap ng the right one. And piliin nyo yung Afam na may plano, yung katugma sa gusto mo rin. Halimbawa, sumali naman tayo sa dating site para makapaghanap tayo ng matinong asawa. Asawa na, prangkahin mo, paikot-ikot pa tayo dyan. Yan naman ang gusto natin. So, sumali tayo sa dating site para makatagpo ng lalaking mamahalin tayo, ma-feel natin na talagang meron talagang nagpapahalaga sa atin. Importante tayo, merong nagmamahal sa atin. Alam nating ganito, ma-feel naman natin, ang ganda natin, may nagmamahal sa atin, gano'n. Ma-feel natin special tayo, na
mabigyan tayo ng pag-asa. Kasi minsan pag puro na lang di malas, bas Bisaya. Kung puro na lang malas yung naramdaman natin, parang nawalan tayo ng gana, nawalan tayo ng pag-asa, nakakalungkot, minsan nagagalit na tayo. Ano ba yan, Lord? Hain ka, Lord. Saan ka na, Lord? May ganun. Nandyan lang si Lord. Tinitingnan niya yung effort mo. So, maghanap ka ng ibang lalaki, bes. Ibang lalaki talaga. Ibang afam eh. Ano ba yung afam? Lalaki naman yan. So, ibang afam, bes. Para mabigyan mo yung sarili mo ng chance na makatagpo ng the right one. So, yung mga afam na pabigat sa bulsa, pabigat sa buhay, basura niyo yan. Kaya lang naman nahirapan kayo, na stress kayo kasi hinayaan yung manatili sa buhay niyo yan. Tanggalin niyo yan, basura niyo yan. Maglinis-linis na kayo ng mga pasaway. Palitan niyo yan ng iba dyan. Malay niyo, yung pinalit niyo, yung palang hinahanap ninyo. Hindi kayo makakatagpo ng iba, bes, hanggat nagtyaga pa kayo dyan sa afam na nagbigay sa inyo ng stress. Yan lang ang madaling solusyon dyan. Basura niyo yan at maghanap kayo ng iba. Alamin nyo lang kung ano yung ayaw at gusto nyo sa isang afam para alam nyo kung sino yung bigyan nyo ng chance. So, shoutout sa'yo, bes, and good luck sa'yo. Maraming afam dyan na lumalangoy. Kung sa isda pa, ang daming isdang lumalangoy, bes. Kung naghanap kayo nga ng medyo hindi nyo type, eh bakit nyo, ano yan, kunin yan, hanap kayo ng iba. May ganun talaga, hanap kayo ng iba. Ibalik nyo yan sa dagat at magano kayo ng iba. Maghanap kayo ng iba dyan, yung type nyo. Kaya magbasa ako ng message kay Sister Angelita Villaruel. Nasa WhatsApp po kami. Minessage niya ako. Una, nagulat pa ako dahil minessage ako. Sabi niya, nakita or nakuha niya sa isang dating apps number ko. Kaya, true kaya siya? Hindi natin sure, best. Baka true, baka hindi. Kilalanin mo muna yan, kausapin mo muna yan, and magtanong ka sa kanya lahat ng gusto mong itanong. Have a great day. Tanong ko lang po, paano po ang afam ko lagi lang chatting? Hindi pa kami nagkausap sa video cam, pero nagplano siya mag-leave daw po siya sa kanyang work para magkita daw po kami ng personal. Totoo kaya ang afam ko? Salamat sa pasagot. God bless po. Kay Sister Angelita Villaruel, sa kanya pa rin yun. So, bakit ayaw niya makipagkita? Ang sign, isa sa mga signs ng seryosong afam, hindi lahat pero mostly sa kanila, nakipag-video call talaga yan. Try na to. Ang hirap usap ng matino, makipagbigayan ng seryosong sagot sa taong hindi nga magawa makipagkita sa iyo. Napakasimpleng gawain yan. Sa mga seryosong afam at excited sa iyo, gusto kang makita. Si afam ayaw niyang gawin. Ano ba yan? Huwag kayong bastang magtiwala sa mga afam na ultimong video call ay hindi magawa. Ano ba yan? So, sabihin mo sa kanya, ultimong video call, hindi mo nga magawa eh. Ganon. Importante yan. Hirap naman magtiwala-tiwala sa taong hindi mo nakikita. Ang usap, best, ang chatting dyan, is iba yan. Iba yung nagchat-chat na kayo, nag-uusap kayo ng personal. At least, alam mo kung sino yung kausap mo. Alam mo yung tao, kung sino yung taong binigyan mo ng tamang sagot. Sinasagot mo yung tanong, sino ba yan? Ganon. Sino ba yan dyan? So, kailangan makita mo yan. Sabihin mo muna, huwag ka masyadong magtiwala dyan. Hayaan mo muna siyang magsalita. Focus ka muna sa kanya na, I want to see you first. Ganon yun. Dapat may isa kayong salita. Kasi sa mga afam, yung mister ko, dati, ayaw niya ng ganong, maybe, you have to know what you want. Ganon yun. At speak the truth. Kung ano yung feeling mo dyan, yan ang sabihin mo. Actually, I don't like the way you ganyan. So, mas gusto ng mga foreigner mostly, yung babaeng frank. Kumbaga, frank ka talagang nagsalita. At least, makorek yung mga mali nila. Minsan kasi, tuloy-tuloy sila sa ginagawa nila. Hindi nila alam na mali na pala sila. Yung mister ko, ganyan yan. Kasi, ako yan, pag, you know what? I don't like blah, 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 blah. Ganun ako magsalita, best. Mister ko, kinokorek niya. So, ganun yun. You have to, sa LDR kasi, you have to starting getting to know each other. At kung interesado kayo isa't isa ninyo, ay talaga matuto kayong magbalanse. Matuto kayong ipakumbaba yung masyadong mataas. Katulad ng mister ko noon, ay hindi siya sanay na may nagkukontrol sa kanya. Lumaki siya sa lola niya. Kumbaga yung pinanganak siya, talagang kinuha siya ng lola niya. Doon siya lumaki. Tapos yung lola niya ay masyadong strict, best. So, lumaki siya sa napaka-strict na pagdidisiplina. At parang kulang sa pagmamahal. Hindi tulad sa atin na, hindi lahat ng Pilipino, mga anak ng Pilipinos, ay talagang nasa magulang. So, katulad ko, ay lumaki kami sa magulang namin, sa hirap at ginhawa, nandun kami, sanay kami, naramdaman namin yung pagmamahal at pag-aalaga ng aming mga magulang. Ganon. So, kaya lumaki kami na humble at disiplinado. So, mister ko, wild, mga lola nila ay talagang matapang mo din pag ayaw.
ayaw mong kumain yan, wala ka ng kain, magmula ngayon hanggang kailan kang pakainin. Kumbaga, strict, talagang strict. Kaya ang mister ko parang nasanay siya na ganito, ganon. So, ang Diyos pa naman ay kanalasan, pinag-partner yung magkaiba best. Why? You have to correct that person will correct you. Ganon. So, ang mister ko, marami akong nakita best na ganyan, ayaw ko niyan. So, nakikita din ng mister ko na ayaw ko yung mga ganon. At nakikita ko rin yung mga ayaw ng mister ko sa mga ginagawa ko. So, we have to correct from one another. Pag mahal ka ng isang tao best, hindi ka iwan. Kundi, tutulungan kang mabago yung mga mali mo. At ganon ka rin sa kanya dapat. Kung meron kang nakitang hindi mo type sa ginawa niya, sabihin mo ng mahinahon, hindi yung galit na galit ka. Yung mahinahon, actually, I don't like that, blah, blah, blah. The way you do this, I don't like that. Kung mahal ka ng lalaki, ay maintindihan ka at mag-adjust yan para sa ikatutuwa mo. Kung alam naman niya, okay. So, ganun ang hanapin nyo. Yung lalaking alam nyo, kaya nyong kontrolin. At ang lalaking nagmamahal talaga sa'yo, magpapakontrol yan. Pag alam naman nilang mali sila. Pero pag alam nilang tama sila at ikaw kontrol ka, sarili mo nga, pasaway ka rin. hindi maniwala sa'yo. Pero pag alam nilang ikaw, okay ka rin sa sarili mo, disiplinado ka rin, at ma-accept nila yung mali nila pag ganun. So, ganun yan. So, ang mister ko, tapang-tapang yan, ganun. Nakita ng kapatid niya, alam ng kapatid niya na ganun din. So, makikita ng kapatid niya na nakukontrol. So, natutuwa yung kapatid niya na meron palang ganyan. So, nabago, ganyan. So, ganun naman talaga yon. So, ang sikreto kasi sa matagal na pagsasama, nandyan yung mga miscommunication, misunderstanding, gano'n. Yung mga ugaling hindi kayo magkasundo. At kung paano nyo ayusin yan. At sa kabila ng mga pagsubok, nandyan pa rin kayo sa isa't isa. And yan ang sikreto ng bakit nagtagal yung relasyon. At higit sa lahat, kailangan, kung hindi man lahat ay maka-Diyos, kailangan merong isa dyan. Kung alam mong yung mga kasama mo dyan ay hindi ganon, ay magdasal ka. At sabihin mo sa Diyos na, Lord, tabangi ko, Lord, sa Bisaya pa. Tulungan mo ako, Lord. And very powerful si Lord na gawin niya yung blessings niya. And tulad ng mga anak ko ay talagang nagsusupport yan. Alam naman lang na maka-Diyos ka rin, pero makasalanan tao ka lang. So, sabihin ng anak ko, Mama, kalma ka lang dyan. Kasi hindi na natutuwa si Jesus pag ganyan ka. So, amen. So, nagkamali ako, Lord. Patawarin mo ako, Lord. Pero, at least sa family, merong ganon. Si Mr. ko, very supportive yan. Kasi yung mga magulang niya ay talagang Catholic din. So, naniniwala din sa Diyos. Pag nagpupunta kami sa market, gano'n, may mga tao nagtitinda katulad niyang nandun sa bubong niya, nakadikit na merong isang matanda, naggawa siya ng parang embroidered na si Jesus. At mahilig ako sa gano'n. At binili ko yun. At supportive ang mister ko dyan. Kasi alam naman niyang mahilig ako dyan. So, piliin niyo yung AFAM na very supportive sa inyo. At alam niyo, kahit anong mangyari, nandyan yan para sa inyo. Hindi kayo iwan sa ere. Hindi kayo iwan sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. Sa ugaling nagbago din, nagbago yung ugali mo, naging masungit ka. Piliin nyo yung lalaking kaya kang intindihin kung bakit ka nagalit. At ikaw, dapat ganun ka rin. Dapat, pag yung AFAM mo nagagalit, intindihin mo anong dahilan, bakit siya nagalit. Hindi yung nagagalit si AFAM, galit na galit ka rin. Ay, sasabog kayong dalawa, hindi kayo magtagal. So, sa mga AFAM minsan dyan na nami-meet nyo online, yung iba dyan mainitin ng ulo. Uhaw sa pagmamahal yan, best. Naghanap yan sila ng mga babaeng kaya silang intindihin. Babaeng sa kabila ng ugali nila, nandyan pa rin umunawa sa kanila, nandyan pa rin hindi sila iiwan. Pero kung lalaki lagi namang masungit at hinuhulaan ka na hindi maganda, ay basura mo yan. Yan rin yun. Yan yung kaibahan doon. Sa lalaki mainitin ng ulo, lalo na pag ikaw yung babaeng demanding ka dyan. What are you doing? I think you're looking for someone else. You're busy with someone else. It takes too long before you reply on me. I don't know what you want. Ganun, parang galit na galit ka. Stress na stress si AFAM sa trabaho. Ganun pang naabutan niya sa'yo. You can ask calmly, ganun. Pag mahal ka ng AFAM mo, magpaliwanag yan. Pag nairita yan sa'yo, imbes interesado yan sa'yo, magalit yan sa'yo at iwan kahit pagpalit ka. Kasi alam din ng mga foreigners, maraming Pilipina naghahanap ng AFAM. Kaya hindi kawalan para sa kanila, napakawalan ka kung masungit ka. Kaya ayusin nyo yung ugali nyo. Kung hanap nyo ay yung lalaking matino at lalaking seryoso sa inyo, pag meron kayong nahanap dyan na medyo matino, kilalanin nyo pa ng husto at ilabas nyo yung totoong kabaitan ninyo. Pero nasa lugar yan. Ang ibig kong sabihin na nasa lugar ay dapat alam nyo ang tama't mali at alam nyo kung saan
may hangganan ang kabaitan ng isang tao, best. Kasi may mga afam dyan, abusuhan ka dahil sobrang bait mo. You have to have your own rules. Kailangan meron kang ganito. Pag mali siya, I'm sorry, but I don't like the way blah, blah, blah. I'm sorry, pero hindi ko gusto yung pinagsasabi mo. Ganon. If you don't like me, then we have to stop this. Sayang ang oras. Maraming afam nag-antay. Ma-feel kasi ng mga afam minsan na atat ka sa kanya. Pag oras ng ganyan, nakatunga ka lagi sa kanya, naghihintay ka palagi sa kanya. Parang lahat na lang, na-stress yung mga afam dyan, nabuboard. At kailangan bigyan nyo ng chance yung afam na kumustahin kayo dyan. At bigyan nyo ng chance yung afam magplano. Hindi puro kayo yung nagplano, kayo yung puro nauna. Ganon at nagagalit kayo. Ayaw ng afam yung babaeng mainitin ang ulo. Ayaw nila. Babaeng silosa, ayaw ng mga afam yon. Kaya as much as possible, yung afam nyo, hayaan nyo siyang maging malaya. Ayaw ng afam na yung parang ano na sa inyo. Kumbaga, wala na silang kalayaan. Hayaan nyo sila. Kung mahal kayo ng afam, kayo ang pipiliin yan. At magiging proud niya sa inyo. Kasi hanggat nagko-communicate pa kayo dyan, minsan nagko-compare pa yan si afam. Before mo na-meet ang afam mo, meron niyang na-meet na iba. Few of the afam lang na wala pang na-meet na iba. Kadalasan, meron nang na-meet na iba. At ikaw din, meron ka nang na-meet na iba or wala pa. At least, magko-compare yan. Kung type ka niya, type din niya yung isa. Magko-compare yan kung sino ba talaga ang mas deserve maging asawa. Parang ikaw na babae, ganun ka rin. Sino ba sa kanila ang pumasa? Sino ba sa kanila ang gusto kong maging asawa? Piliin nyo talaga yung lalaking alam nyong hindi kayo pababayaan sa hirap at ginhawa. Huwag masyadong nakabase sa itsura. Kasama naman yung itsura. Kasama yon. Pero minsan, naman yung sobrang gwapo. Pangit naman ugali. Minsan, hindi naman siya ganun kagwapo. Pero grabe yung ugali. Best. Feel mo talaga may nagmamahal sa'yo at safe ka. Yun ang mas piliin mo. Mahirap yun. Hindi naman lahat ng gwapo ay mukhang babaero. Babaero. Marami din mga gwapo na stick to one. Kaya pag-aralan nyo muna. The more na magkakilala kayo, the more na mas okay. Guys, kasi biglaan ang nagdesisyon. Nako, hindi nyo alam ang totoong gusto niyan. Bala nyo, panandalian ang gusto at hindi pong matagalan. Kaya good luck sa inyo. Tandaan nyo, ang kinabukasan ninyo nakasalalay sa pagpili nyo. Ngayon, naglalaway tayo. Naglalaway. So, yung pagpili nyo ngayon, nandyan yung future ninyo. Kaya humanda na kayo. Ganun. Ayusin yung pagpili nyo. Yun lang ang payo ko. Sa mga hindi pa nakahanap dyan, marami talagang darating na afam sa buhay nyo. Either bigyan kayo ng leksyon or magbibigay sa inyo ng signs. Ano ang dapat iwasan? Sino ang dapat piliin? Kailangan alam nyo kung anong klaseng afam ang gusto nyo. Anong klaseng afam? Anong klaseng ugali ng afam ang gusto nyo? Anong klaseng itsura ng afam? Anong kulay ni afam? May mga ganyan na walang pakialam ko anong kulay ni afam. Importante ay ganon. Mabait siya at mahal niya ako. So, okay din yung ganon. Okay din. At least alam niyo yung gusto niyo. So, wag lang mawala ng pag-asa sa mga hindi pa nakapaghanap dyan. Minsan, true love takes time. Pero worth it yan. Okay lang yan. Just pray and enjoy nyo lang yung mga bagay na alam nyo, pag na-meet nyo na yung mister nyo at dalhin kayo sa country nila, hindi na kayo best, hindi basta-basta makauwi dyan, best. Lalo pag yung pera ay konti lang. Siyempre, mas unahin nyo yung mas mahalaga. Kaya enjoy yung mga gawain nyo, kaya nyo pang gawin ngayon, wala pa kayong afam. Kasi pag meron na kayo at dalhin kayo sa country nila, like me, parang 10 years na isang beses lang nakauwi. Pero okay lang, lagi naman kami nag-video call ng family ko. And mas inuna ko yung mas importante. Gayon. So, kailangan balance yan sa buhay. So, good luck sa inyo. God bless.